faith in 1, 2, 3. God favors me today. God honors me today. I am a success today. I am very special to the Lord. I am being filled with His fullness. God is doing exceedingly abundantly above all I can ever ask or think. His mighty power is taking over me. I confess favor with God, with man, and all circumstances in Jesus Christ's powerful name. Amen. Praise God. Lord, the Father, in the mighty name of Jesus, O God. Isang pinagpalang umaga sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord God, nagpapasalamat nga po kami, Panginoon, sa oras at sa umaga nito, Lord God, na nandito nga po kami, Panginoon, sa iyong presensya, O God. We welcome your presence, Panginoon. We welcome you, Holy Spirit. We praise you, Lord. We honor you, Panginoon, in the mighty name of Jesus, O God. Patuloy, Lord God, wini-worship ka namin, Lord God, sa Espiritu at katotohanan. At patuloy, Lord God, na we allow you, Panginoon, na mag-move, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Maranasan namin ang pagkilos mo at salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon, na patuloy mong pinapadama, Lord God, araw-araw ng aming mga buhay, Lord God. Sapagkat, Lord, sa pamagitan, Lord God, ng pag-ibig mo, yan, Lord God, ang naging ugat, Panginoon, para, Lord God, maging greatest foundation namin ito, Lord God, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. At Lord, salamat sa grabing kabutihan mo, Panginoon, na patuloy mong pinaparanas, Panginoon, at pinapadama ugad sa buhay ng bawat isa ugad na narito, Panginoon. In the mighty name of Jesus, O God. Hallelujah. We worship you. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. In every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face.
and through the reaching, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power real, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in through the reaching. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power real, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. We honor you, Jesus. Praise God! Yan! Patayin nating awitan papurihan ng ating Panginoon. Nagkaroon po ba kayong purihin ng ating Panginoon? Amen! Praise God! Sige po, ipalakpak natin, iwagay-way ang ating mga kamay at papurihan ng ating Panginoon. Here we go! Come on! Every praise to our God, every word of worship in one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah! Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise to our God. Every praise to our God. Every word of worship in one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah, come on everybody! Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise to our God. God my Savior! God my Savior! God my healer! God my deliverer! Yes, He is! Yes, He is! God my Savior! God my healer! God my deliverer! Yes, He is! Yes, He is! Every praise to our God, every word of worship in one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah! Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise to our God. God my Savior! God my Savior! God my healer!
He is. Yes, He is. Amen. He is what He is. Sabi nga, di ba? Isa sa pangalan ng Panginoon, I am who I am. Yan, praise God. And share ko lang po sa inyo yung isang verse sa Bible. Sabi dito sa Romans chapter 11 verse 36. Sabi po dito, yan, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Praise God. Ay, naniniwala po ba kayo na tayong lahat ay mula sa Diyos? Amen. Naniniwala rin ba kayo na tayong lahat ay para sa Diyos? Amen. Amen. Kaya dapat ang ginagawa natin ay para rin sa Diyos. Amen. Because si Lord naman, lahat ng ginagawa niya para sa atin. Sabi nga sa devotion natin sa umagang ito sa Ephesians chapter 4 verse 6. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. That's how faithful God is in working in our life. Because para sa Kanya, ikaw lang sapat na. Kaya nga, di ba si Lord, kapag may isa na tupa na nanunumbalik sa Panginoon, hindi lang ang buong kalangitan ang nagdiriwang, kundi si Lord din. Tuwang-tuwa siya na ang lahat or ang kahit isang tupa ay bumalik na magpuri sa Kanya. Kaya naman sa oras na to, I believe we are more than one. We are more than one. At kung sa iisa ay masaya na ang Panginoon, ano pa kaya yung buhay ng bawat isang nandirito? Alam ko that the Lord is very glad sa oras na to na nandito ka at nandito tayo. Kaya naman, ipadama natin sa Panginoon ang presensya natin. Kasi ang Panginoon naman hindi kailanman nawala sa piling natin. He is always with us. That's why at this moment, may we be felt by God. May our presence be felt by God. Amen. And sa pag-awit natin ng awiting ito, I pray na talagang makapagbigay tayo ng papuri sa Kanya sapagkat karapat-dapat ang Panginoon sa lahat ng papuri. And all the saints and angels, we bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God, and sing all the saints, and all the saints and angels, we bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God, and sing, you are worthy of it all. Say to God, you are worthy of it all, Panginoon. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, worthy. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all these saints, and all these saints
karapat-dapat ka. Lahat galing sa'yo, lahat para sa'yo, karapat-dapat ka. Let's sing, church, karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat ka. Oh, karapat-dapat ka. Oh, Jesus, lahat galing sa'yo, lahat para sa'yo, karapat-dapat ka. Oh, karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka. Lahat galing sa'yo, lahat para sa'yo, karapat-dapat ka. Oh Jesus, karapat-dapat ka. Araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon, karapat-dapat ka, Panginoon. Kaya Lord God, sa oras na to, may every lives, Panginoon, be a living sacrifice, Panginoon. Maging masamyong handog sa iyo, Lord God, ang buhay at puso ng bawat isa po sa amin. Nandito ngayon, umaawit, Panginoon. Sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, wala kang ibang masambit, kundi ikaw lamang, Panginoon. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Once again, let's say you are worthy. You are worthy of it all. Worthy, worthy, worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord, you deserve the glory, Panginoon. Wala nang hihigit ni papantay man sa iyo, Panginoon. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa iyong trono, Panginoon. Karapat-dapat kang luhuran. Karapat-dapat kang sambahin, Panginoon. At karapat-dapat ka na pag-alayan ng buhay, Panginoon. Kaya, Lord God, narito ang mga anak mo, Panginoon. Hindi man kami, Lord God, perfect, Panginoon.
Panginoon. But because of you, Jesus, kami nga po ay naging perfecto. Kaya Lord God, I pray Lord na ang bawat isa po sa amin ay patuloy mo nga po Lord God na gawing perfecto Panginoon. Nothing is impossible to you Panginoon, and that is your design to us Panginoon. At ang bawat isa po sa amin Panginoon ay maging perfecto din sa pagpuri sa iyo Panginoon. Salamat po Lord God. We highly appreciate you Panginoon for all the good things na ginagawa mo po sa amin, Lord God. At ikaw lang indeed, Panginoon, sapat na sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy kang maparangalan, mapasalamatan, mapapurihan, mataas, Panginoon, sapagkat karapat-dapat ka. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po namin si Lord. Hallelujah. Praise God. At makakaupo na po tayo ng merong ngiti sa ating mga labi. Yan. So, indeed, God, deserve all the glory, all the praises and adoration. At the same time, the thanksgiving. Yan, sabi nga sa kanta kanina, karapat dapat talaga si Lord. Tunay ba? Naniniwala ba ang bawat isa atin na si Lord is karapat dapat lang? Yan. So, si Lord is karapat dapat dahil siya ay sapat at tapat sa lahat sa ating buhay. Yan. So indeed, so sige po, dahil siya ay tapat at sapat sa ating buhay, yan. So maaari mo ba sa amin, yan, i-testify yung kabutihang ginawa sa iyo ng Panginoon? Yan. So I believe lahat naman tayo nakakaranas ng kabutihan ni Lord. Lahat ba? Amen. Yan sa paluwayan kay Amen para di mo ba? Yan. So sabi naman, lahat tayo nakakaranas. Even in small way, talagang si Lord gumagawa. Yan ang kabutihan sa ating buhay. So sige, huwag ka nang mahiya. Kung sino ka man ay inihipo ni Lord, malaya ka pong tumayo dyan sa kinauupuan mo at i-testify mo sa amin yung goodness na ginawa sa iyo ng Panginoon. Sister Cherry. Yan, so nagpaunahan na pati. So sige pa, palakpakan natin si Lord sa buhay ni Sister Cherry. Good morning po sa inyong lahat. Hindi po ako mag-preach, ako wala po itong Bible. Pero, glory to God ka. Nung encounter talaga, na-challenge ako. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung saan ako kuha ng pang-register, pero sabi ko, Lord, I can do all things through Christ, so gives me strength. And all things work together for you, according to your riches and glory. Sabi ko, Lord, ikaw po bahala sa akin. Sabi ko kay Lord, Lord, lahat ng bagay sa'yo. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Alpha at Omega. Wala akong katatakutan. Ikaw ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Talagang, grabe ang goodness ni Lord. Isa na rin sa patotoo ko. Nung nasira yung cellphone ni Pastor, nasira din yung cellphone. Pero, natutuwa ako kay Lord kahit wala akong cellphone. Binabad niya ako sa salita niya. Pinuno niya ako ng, hindi ko alam, everyday na nagbabasa ako ng devotion, ng word niya, talagang nararanasan ko yung pag-move ni Holy Spirit. Kahit alam to ng mga kapatiran, hindi ako updated sa lahat ng mga gawain sa church, pero still si Holy Spirit, ina-update ako palagi. Kaya iba po talaga kapag babad ka sa presensya ni Diyos. And at the same time po, yung patotoo lang po, is talagang ang pabor at pagsama ni Lord kapag siya po ang inuna natin, talagang mararanasan po natin. And share ko po yung pinag-meditate ko lang sa Isaiah. Sa Isaiah verse 13. 42 verse 13. Nag-advance devotion na po ako gabi. Yung sabi po dito, siya ay lalabas na parang mandirigma na handang lumaban, siya isisigaw bilang budyat ng pagsalakay at ang kapangyarihan niya ipapakita sa mga kaaway. Talagang hindi tayo hayaan ni Lord na susubukin sa maraming bagay na hindi niya tayo pagkakataon. And at the same time, sabi ko dito, Lord, thank you sapagkat ang mga pinagkatiwala mo sa akin at ipagkakatiwala mananatili hanggang wakas. Talagang feeling ko na po kay Lord, even kasama na po ang mga bansa
sinabi po sa salita niya, ang mga bansa talagang papahayagan niyo ng salita sa pamamagitan natin. Kaya po, naniniwala ako na si Lord gagamitin po ako sa maraming bagay, sa maraming tao. Hindi lang po dito sa Pilipinas, pinipili ko ng Pilipinas. Sabi po dito, gagawin niyo, the Lord will create a firm warrior every nation. Talagang nireveal ka na po ni Lord kagabi. And the same na sabi po dito, sinulat ko, there's challenge sa lahat but there's a transformation for every human. So, we are so blessed beyond measure. We are so blessed sapagkat nakilala natin ang Diyos na buhay. And we are so blessed talagang hindi tayo nagkamali na lumapit sa Kanya. Kaya, napaka-thankful ko po kay Lord lahat ng bagay, kahit nga yung bagyo, inassured na ni Lord na sabi niya, magalang kayo, magpuri kayo sa akin, kayong mga lingkod ko. Kaya, anumang pagsubok ka, anumang kalaki ito, nahihirapan lang tayo sa buhay, talagang manatili po tayo kayo. Kaya thank you Lord sa pinanghawakan kong verse na talagang, be still and know that I am God. I will exalt the nation, I will exalt the earth, and I will be still and know who is our God. Thank you. Ayan, so salamat Sister Cherry. Yan. So talagang si Lord, open man perme ka na to. Yan. Kita sa naman ka minsan talaga adi nagrarapo kay Lord. Yan. So yan si Lord is always open arms ka na to. Inuulat sa naman kita kaan perme na magrapo ka niya. Kaya di kita makatakot and di kita makasupog na magrapo kay Lord. Kasi si Lord is our ultimate solution sa amin na bagay. Yan. So wala na po ba? Salagad sa umako. Meron pa po ba na magte-testify? Yan, so kung wala na po, huwag na po natin patagalin. Dumako na po tayo sa ating tithes and sa exhortation of our tithes and offering na pangungunahan po ni Sister Sofia Tabagan. Amen. Praise God. And dahil po tayo magbigay sa Panginoon? Amen. Amen. I pray na dana po talaga tayong lahat. So before that, yan, ako muna ko i-share na Word of God. Ito, alam naman natin na sa bawat blessings ni Lord, there's always a promise. And every promise, sabi nga, and every promise, there's a premise. So, ibig sabihin, meron tayong part. Meron tayong gagawin. Parang si Juan Tamad lang yan. Diba? Si Juan Tamad, nandun na yung blessings. Baga, nandun na. Sabi niya, nag-aalupiya, tapos pinabayad ka niya ni Lord, so bayabas. Pero, si Juan Tamad, wala siyang ginawa. Opo, ano ginibo niya? Ako man pala niya ginibo. Nagbatang sanay niya. Pinag-measure niya king sa tubabatangan niya. Pag nakangangay niya, diretso maulog, subayabas niya ni. Pero, anong kinamatay ni Juan Tamad? Sinong nakakaalam kung anong kinamatay ni Juan Tamad? Gutom. Tama. Gutom. Diba? Gutom kasi imbis na gumawa siya ng paraan para kunin yung bayabas at makakain siya. Kasi sabi niya, nagugutom ako. Dahil wala siyang ginawa, siguro, namatay siya dahil sa gutom, tapos nakanganga. Kasi hinihintay niyang mahulog yung bayabas kasi wala siyang ginawa. Pero tayo, si Lord is always ready to bless us. Amen? Amen. Pero may gagawin tayo. Amen? Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 9 verses, Kuya, NLT. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 po, na kaya ako English. Ayan. Sabi dito, you must each decide in your heart. Decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. Ayan. Don't give in response to pressure, mga kapatid. For God loves a person who gives cheerfully. Sige po, next. Love pala ni Lord sa mga nagtataw. Talagang masayang nagbibigay sa Panginoon. And God will generously, di ba, yun lang naman yung gusto ni Lord. Sabi ni Lord, magbigay ka ayon sa iyong pasya at hindi ka napipilitan. And, kung nagigibon ka na to ni Lord, that's the promise and this is the promise of God. And God will generously provide all you need. Alam niyo ba kung gaano ka-generous si Lord? Alam niyo ba kung gaano ka-generous si Lord? Si Lord, sa sobrang generous niya, yung Israelites, kahit pinagreklamuhan siya, nagkakasala sa kanya, di ba, nung
niligtas ni Lord sa pamamagitan ni Moses yung mga Israelites from Egyptians. Pero ang years, 40 years silang naglalakbay dun sa desierto. Dun sa ilang, dun sa ilang. Pero, dawa arab ka to so ginigibukan niya ko tao. He always provides. He always gives. That's how generous God is. Ako po, na aking tituson, dili tamang deserve, pero He always give and provide. Ako po, God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Nanggagayan man ka mga adjectives sa atin. You will always have everything. You need everything you need. Ako po, so tinatao pa lang ni Lord. So, kaikwan mo sana. Ako po, if it's for kuha sa naman, pleasure na luho sa naman, pag isi ni Lord na dari mo man kay kuhan, dari pa yan itatao ni Lord. Apo, so then you will always have everything you need and plenty leftovers to share with others. Verse 9, ang mo di magayon. Verse 9, sabi po dyan, as the scripture says, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. Ako sabi sa the translation, sabi. And, sa ito pala, Greek, verse 8. Apo, so, God gives generously for us to give generously man po. Apo, Kanya and sa mga tao. Amo, and tandaan ta po adi mga kapatid, sa verse 8, He will give generously, He will generously provide all you need. Tandaan ta po, si Lord hindi kailanman naging kuripot sa atin. Kaya dili tayo pagkuriputan si Lord. Let us all stand and itao ta po cheerfully sa mga tithes and offerings sa God. Si Lord, sa ating tithes and offerings. Yan po mga kapatid. Kaya niyang gawin lahat. Sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya. Kaya niyang gawin lahat. Praise God! Ang ganda nung kanta, di ba? Sabi doon, mahirap sa atin na isipin, pero kaya ni Lord na gawin. If you want to be parang tugod-tugod nga ni, gusto ko Lord maging bukosan ng milyonaryo, kundi bilyonaryo, gusto ko Lord magkaago umagayon, sobrang gayon na baloy. Lord, gusto ko maikot ko ang buong mundo, aragahan. Di ba parang kung pigbay doon taan ang situation tanguan, parang imposible. Opo. Pero mga kapatid, this song reminds us na walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat at kaya niyang gawin ang lahat na bilyonaryo. Amen po ba? Yeah. Amen. Kaya naman, let's extend our right hand sa ating tithes and offering box. Let's thank God. Tagiligo na kita niyang bilyonary. Jesus' name. Lord, salamat po Panginoon sa oras na to. Thank you Lord God for revealing to us your word Panginoon na hindi kami dapat mag-alinlangan sa pagbigay sapagkat ikaw ay generous sa pagbibigay, sa pagpo-provide po Lord God sa amin Panginoon. Kaya Lord God, ang bawat isa po sa amin Lord God, patuloy mong turuan Panginoon kung paano nga po Lord God magbigay na nakakapagbigay ng kagalakan sa iyo Panginoon. Lord, we know you don't measure the amount Panginoon. You measure every heart, Panginoon, na nagbibigay po sa iyo, Panginoon. At ikaw po, Lord God, ang nakakaalam ng desires, Panginoon, prayers ng bawat isa, Panginoon. Be it done unto them, Panginoon. Be it done unto us according to your will, Panginoon. In the name of Jesus, Lord God. Maraming salamat po sapagkat ang plano mo sa amin, Panginoon, your will is always good, pleasing, and perfect, Panginoon. Your will in our lives, Panginoon, ay para po, Lord God, sa aming ikakabubuti, Panginoon, sa aming ikasisiya, Panginoon,
namin, Lord God, that your will is always perfect for us, Panginoon. Kaya Lord God, maraming salamat sapagkat hindi po kami, Lord God, nangangamba dahil ikaw ay lagi namin kasama at dahil ang aming kinabukasan, Lord God, ay tapos nang sinulat mo, Panginoon. And we know, Panginoon, na sinulat mo rin po, Lord God, ang success ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kang mapasalamatan ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Praise God. Manatili na po tayong nakatayo para i-welcome si Lord. Ang kanyang mensahe at ang lingkod na gagamitin niya sa umaga nito, si Sir Donaway Corteros. Ayan, so, manalangin po tayo sa Panginoon. Ako po'y pansamantalang luluhod na muna. Panginoon ng Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. We are drawing near to you, Lord, with our hearts open, our minds clear, with all the distractions, Lord. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, we pray, O God, na Ikaw po ang magsalita at iparanas mo po sa amin, Panginoon, yung nais maranasan ng bawat isa. At kung ano man ang nais mo sabihin, Panginoon, ito po yung mga malinaw, Panginoon. At lahat po kami ay pagpalain mo ng inyong salita, Panginoon. Thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, for the opportunity to worship you. Thank you, Lord, for the opportunity, Lord, to hear your message, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon. Itago mo po ako sa inyong likuran. Let's go, Holy Spirit. Let's do this. In Jesus' name, Amen. Yan, good morning! Good morning! At pwede ba natin palakpan ng malakas si Lord? Maaari na po tayong makaupo sapagkat napaka-bless natin palagi kay Lord. So, ngayon po, bigla ako nabigla. Nagbunot pa lang si Mami. Law ko muna dito. So, nabunot ako na mig ato bang sabi unahan. So, sabi ko, Lord, binangan ako migtanggi. It's a privilege. Ikalar dami reward ka na ako. So, amod to, mga kapatid. So, may na ako isip ko kung ano message ni Lord. Aside ko mga nakaraan man, tinawan ako ni Lord. So, amo yan, i-open ta, mga Bible ta sa Isaiah, chapter 40. Amo pa ato, punan ta sa Word of God. Yan. Marami po ba ka na ito nakakaranas sa, kumbaga, kapagalan? Yan. Sa dili na papagal. Udaman pa kaninyo Android. Yan. May mga times po na tayo ay napapagod. Minsan physically, mentally, emotionally. Kaya nga po, nandito tayo. And congrats, you made it! Kasi, from Monday to Saturday, labanan talaga. And you made it here para makapagpahinga sa presence ni Lord. And praise God. Dahil nandito ka. Pakisabi nga sa katabi mo, nagagalak ako dahil nandito ka. Nagagalak ako dahil nandito ka. And we are so very blessed na tayo may Sunday service kasi palagi tayong nare-recharge sa presensya ng Panginoon. So, ang title na itong babasahin natin, si Yahweh ang nagbibigay ng kalakasan. Chapter 40, verse 27. And pa-flash na lang Kuya Kevin para makita din po ng lahat ng mga walang Bible. So ayan, Israel, ang palitan mo ng pangalan mo. For example, sa Ate Pia, Sophia, bakit ka ba nagre-reklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo? O hindi inalalayan sa kaapihang naranasan? Balikan ang pangalan ko, Donna, bakit ka ba nagre-reklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo? O hindi inalalayan sa kaapihang naranasan? Dawa, in denial ka na di ba ako nagre-reklamo, Lord? Pero at the back of our mind, minsan naman kita mga reklamo, Lord, si Arcade, di ka na ako nagtatabang. Si Arcade, Lord, adto kaya Ako mga reklamo sa buhay. Pero easy yan ni Lord. Alam ni Lord ang mga kaabalahan mo. Alam ni Lord yung kapaguran mo at yung mga ginagawa mo. And alam yun ni Lord at hindi mo na kailangan pang sabihin. So alam yun ni Lord.
So when you face the mountain, don't talk to God about your mountain. Command the mountain. Command the mountain. At alam na yun ni Lord. Sabi sa 28, hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig? Kung baga yung verse 1, magnifying kung ano man yung nararamdaman mo. Pero yung verse 27 pala, yung verse 2, ay verse 28, hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig? Ito, magnifying the Lord. Na kahit ganun, yung mga kabalisahan mo, hindi mo ba alam na makapangyarihan ng Diyos? Na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos. Ang siyang lumikha ng buong daigdig. Like imagine, with His word, He made the whole universe. Ganoon po ka makapangyarihan ng Diyos na sinasamba natin. Sabi din dito, hindi siya napapagod. Kung ikaw napapagod, kapatid, maintindihan mo sana na si Lord hindi napapagod. Hindi siya napapagod to hear your rants. Minsan, kahit formatarans kay Lord, hindi siya napapagod na dinggin yung paulit-ulit mong mga prayer requests, yung walang hanggan mo pagrereklamo sa Kanya. Hindi siya napapagod na tulungan ka every time you fail. So why would you be tired every time you fail? Di ba we fail? Pero si Lord hindi napapagod na tulungan ka. Huwag ka din sanang mapagod na tumayo kapag ikaw ay nag-fail. Kasi sabi, the righteous may fall 7 times, but He rises 8 times. Gawin natin, the righteous may fall 8 times, but He rises up 9 times. So, palaging sa huli, tatayo mo palagi. Sabi nga ni Benny Hinn, ang buti namin marunong naman na sinasabi niya, I decided to end well. Kumbaga, adibuhay ko, nag-decide ako na matatapos sa dibuhay ko ng much better ako kaysa dati. Are you deciding also to finish the journey with flying colors? Sabi man ni Benny, madami niyang mga lingkod ng Diyos na especially healing evangelists, mga healing evangelists na at the end of their life, they died alcoholic, nakakagawa sa himala. They died mga homosexual. So, dili ko kami tinatakot. Pero it's important to hold on to our faith. It's important na panghawakan sa mga sinabi ni Lord sa buhay ka. Sabi sa Word of God, we are surrounded with many cloud of witnesses. So, we must continuously hold on sa mga promises ni Lord. At kapag pinanghawakan mo mga pangako ni Lord, ikaw ay papalakasin at papatatagin ng mga pangako ng Diyos. Sabi po dito, hindi napapagod ang Diyos, hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. For His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. And sometimes we take the easiest road. Lord, ano sumas madali? Amen, minsan na hindi ko nga tayo, Lord. Lord, sumas madali. But when the Lord takes you to the road na mas mahirap, you must take it. Di mo dapat dulagan. Di mo dapat patakasan kung talagang pinaparanas ka ni Lord. Kasi, kung tatakasan mo man yan, may encounter mo man yan. The same problem. Example, you have a problem with your temper. Inauditi ka ako some people na, mga difficult people na pinag-uuno ka. So, you will face those people and tinakasan mo, ginalinan mo. Pero you will face again those people. Kaya, mga kapatid, permitang magtiwala kay Lord. Sabi po sa atin, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanglulupay pa. So, even us, na mga kabataan, kasi isa mga kabataan pa, si nanay, yan, young at heart, yan, young at heart, so, ang to, pero at times, di ba? Ako times na wala ka energy. Yan. Pero sabi sa verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh.
Sino daw yung muling lumalakas? Yung mga nagtitiwala kay Yahweh. Isa ka ba sa mga nagtitiwala kay Yahweh? Kung isa ka sa nagtitiwala kay Yahweh, papalakasin ka na. Sabi dito, sila ay lilipad na tulad ng mga agila. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Yan, flying. Sila ay tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila ay lalakad, ngunit hindi manghihina. So, gibontang English version, KJV, Kuya Kevin, basa ko tasan. Sabi po kaya sa to, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint. Yan, so let's talk about waiting upon the Lord. Yan, mga kapatid, how many times na nag-wait ba kita kay Lord? Or kita ba we are so busy with our life na, ay, ako pa ako school, ako pa ako trabaho, kinamas-kamasan sa devotion, nagmamadali. Sometimes we are like that sa presence ni Lord. Like, kakaloob mo pa sa presence ni Lord, tapos nagmamadali ka, ito na ako Lord, bye-bye. Araw ka tuminsan. So, kapag dirita nagigibos wait upon the Lord, mga kapatid, huwag kayong magtataka kapag hindi kayo na-move ng devotion kung hindi ka naman nag-wait upon the Lord. Huwag kang magtataka kung hindi ka nakakuha ng revelation at lakas na nagbumula sa Panginoon kung hindi ka naman nag-wait upon the Lord. What we do? Minsan, baka uklat ko Bible, ay, adya mag-Bible, sige, surat ko na. Amo di, tanong ko rin. Galing na ka. Tapos, unga-un mo sa diri mo, kinamugtuhan, uno nga sa devotion subagi. Tapos di mo na maalala, ibig sabihin di ka nag-wait upon the Lord. So, we must wait upon the Lord. Sabi nga ni Benihin, ako ngayon mag-wait upon the Lord 2 hours. Saka sa ko mararanasan sa presence ni Lord. When you wait upon the Lord, sa ka niya palalakasin. Because some of us don't want to wait. We want instant. Yan, sabi ni Benhin, one time kaya ako tawong nag-test ka na, kaibigan niya, sabi kanya, amay niya ka tamig galin, ako kita iyanan. Sa tuman niya, amay man niya lang galin, dinaraya sa to sa the forest. Yan, dinaraya sa to sa the forest, tapos sabi ko kaiba niya, huwa kaya, mig-CR muna kaya ako. Tapos pirang oras na nakadaan, uda pa nang di pa nagbabalik. So, ang ginip ko niya, nauna na niya, pagkaraisip niya kung binayaan na niya, kung nagdadrive na ito pabalik. Tapos, ako itong, nagsiyak na niya, Peter ang nagkento. Pag siyak niya, ito nagluwas so kaibigan niya, na niya, diri mo nga kayang tumahimik. Di mo nga kayang manahimik siton. Di na lang nga kasali para itest ka, king kayang manahimik. Tapos sometimes, di ta kayang manahimik sa presence ni Lord. Sabihin mong diri ka nagkasalita, pero aisip mo, nagdadalagan. Maybe kuman, nakaulan kasi ito, pero naisip, uno raw isasak na, uno raw lulutuon, pamudtuhan, uno raw sa mga gigibuhon ko. So, your mind is not quiet. Hindi still yung mind mo. Kasi sabi ng Lord, be still and know that I am God. So, when your mind is still, that's when the revelation will come. Sa itong mararanasan, sa strength na nagmumula kay Lord. Sa itong mararanasan na kinakabisaray ka ni Lord. Pero kapag, di ba, kapag gabi na, kung nangyari po kung maghapon, minsan, ginigibuta. Ako kitang flashback ko mga nangyari ko buong apon. Ay, napahiya ako ko, arugadi, ay, sala, sunagibo ko. Minsan kita mga little flashback. Pero, kapag nasa presence na ni Lord, ay, punta mo na ito kalimutan. Ay, punta maging quiet, amay ka, tumahimik kita sa presence ni Lord. Minsan, nasa presence kita ni Lord, tulos kita. Kumbaga, may grants tulos kita kay Lord. May pray ka, pero, prayer ba ka communication? May pray ka, pero puro sa naman ka, sarita. So, minsan, dirita inuulat si Lord. Minsan, nagpipray kita, pero baka sabit ako point ta, di mo na inulat si Lord na sabihin sa point niya. Ano so gusto niyang sabihin? Ano so gusto
gusto niyang maisihan mo. So, ano ka, di kapag nag-wait upon the Lord, di ka, so presensya niya may baba. At ipaparanas niya kanimo. So, muli kang naglalakas. So, ako ka, the example ni Benhin, sabi niya sa akin, kato nga one time, naintindihan ko na nga yaking taon si Catherine Kuhlman kapag nasa service niya. Minsan, sasabihan niya mga tao, be quiet, not a sound. Yung sabi niya, maski ano sound, di pwede mag-ano. In those meetings kaya talaga ko grabe ang presence ni Lord. Minsan ako mga magrarapo kay Catherine Kuhlman, like ako nga pinarapo iya sa atubangan. Minsan parang ako kaya ako nagpupugol sa atubangan na parang storm na di sila makarapo, ako parang wind. So mga tao ko ng araw na pero di nakakarapo sa unong pulpit. Ako heavy presence ni Lord. One time, sabi ni Catherine Kuhlman, di nga ako pakarabo. Uda sound, silence na. So ako to, ginibo, it takes a while ko na bago mapatahimik sa mga tao. Tahimik na nga sa ibada na nagkakantada na nagsasalita. Pero, may sabi mo sa iba, praise God. Diba, anong kita ka, ministry tayo, praise God. Thank you Lord, thank you Lord. Tapos man tayo, ang gato sa nalalaki sa tutaabay niya, nagsasabi, ang nasa naman, praise God, praise God. Narong pa lang gani Catherine Kuhlman. Sabi niya, baka nga atong, Catherine Kuhlman ato, kung magnetic ears, narong pa lang gani, sabi niya, sir, not a sound. So, kung nagtahimik, sapunin niyo kung nagtahimik, na nangyari, tahimikan. Then, ako biglang, boom, natumba na. Tapos, nabayad na, nahil na. Sunod-sunod na sa mga natumba, mga nahil na sa mga tao. The presence of God came down. Nangyari sa miracles when they learn to wait upon the Lord. Nangyari sa mga matitindi na diri nila malibos maisip. Kasang they wait upon the Lord. Sabi ni Benhin, try ko man yan sa service. Try ko man yan sa service ko. So, service man niya kadto. Ang mga tao niyang siniservicean, mga 3,000 to 5,000. Ang mga kuha ko na niya, mga Jamaican. So, ano to? Kung nag-service na, it takes him 30 minutes para patahimik ko sa mga tao. 30 minutes para tumahimik sa mga tao. So, kapag tahimik na sa iba, kung may sabing, praise the Lord, praise the Lord, thank you Lord. Ako talagang, isa baga, aminin nyo sa diri, minsan mas gusto tang mag-worship. Mag-worship kaysa tumahimik. Minsan pag nag-ministry tayo, mas gusto tang mag-worship kaysa tumahimik. So, mga tao, hindi nagtatahimik. Until 30 minutes na yun, napatahimik, finally, napatahimik niya sa mga tao. Then, tinatry man sa niya. Tapos, pikit ko sa nakunuya. Paano ko rin ngayon sabihin sa mga tao na ading kuha ko, tinitistingan ko sa naman. Paano nga is not working, pero minuto na nakalipos, daman nangyayari. Pikit sa na, abo na niyang dumilat. Di na nga ako dumidilat, tadaman niya. Tapos, ang to, nagpikit lang niya. Pero, pala ko na yung narungog na sound. Wala, sunod-sunod na. Di nga nagkukuha, baka kung ano nangyayari. Tapos kung sunod-sunod na sa narungog niya, pagbukas niya, ngamin natumba sa mga tao. Ngamin nasara na slain. So, ito nagbaba sa presence ni Lord. Butin nahimik sila ngamin. So, there's power in silence. In stillness. There's power in quietness. So, that's the point. Kapag natuto kang manahimik sa presensya ng Diyos, si Lord nafe-feel yung importante niya. You wait upon the Lord. Si Lord kaya gusto man niya na pinupursu niya. Gusto man niya na inuulat niya. Ang mga tao minsan iyas na sige ulat sa mga tao. Sabi ni Lord, maghapong nakaunat ang aking mga kamay para sa isang bayang ayaw lumapit sa Kanya. Minsan nakakagad si Lord na nag-uulat. Pero when we learn to wait upon the Lord really loves it. Gusto niya na tinatawag ta so time, tinatawag ta so attention ta Kanya. Kaya minsan nagdi-devotion nga ni Ika. Yes, nag-devotion ni Ika. Yes, nag-pray ka. Pero so, isip mo na sa ibang bagay. So, give your time to the Lord. Wait upon the Lord. And mangyayari sa mga bagay-bagay.
So, ako muna kita istorya tungkol kay Bartimeo. Yan. So, let us go sa Matthew chapter 10, verse 46. So, ano mo patunay na si Lord talaga, gusto ni Lord na pinupurso tama niya. Okay? Sabi sa atin, pinagaling si Bartimeo. So, basahon ta. Matthew chapter 10, verse 46, kuya. Marcos pala, Marcos. Sala. Yan, Marcos chapter 10, 46. Yan, sabi po sa atin, dumating si na Jesus sa Jericho nang papaalis na siya, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May nadaanan silang isang bulag na nakaupo. So, dinaanan lang ni Lord, ikaw man raw. So, kaabay mo na pupuspos na pero ikadiri pa. Parang, nilabusan ako ni Lord. Nilabusan ako ni Holy Spirit. Sira nangyayari na sumiracle kanda pero parang nalabusan ni Lord. Yan. Sira nag-abot na so blessings na pero ikadapan ng God. So, ano ka sa feeling ni Bartimeo? So, na-feel mo na ba na parang ikaw si Bartimeo? Na bukoy ka sa sadya ni Lord? So, minsan ano din si Lord? Minsan, akala mo buko ikaw sa sadya ni Lord. Pero actually, ikaw talaga sa sadya ni Lord. He is just waiting for you to approach. Sabi nga ni, seek and you shall find. So, makakahanap ka kung magsisik ka. Kaya si Lord, He is just waiting. Draw near to me and I will draw near to you. So, buko si Lord sumig-draw near. Na si Lord, dati ng isan, dati ng arani ka mo si Lord. You just need to draw near to the Lord. Ano yung draw near mo? Yung puso mo. Draw near to the Lord. Because the Lord is always present. He is omnipresent. He is always here. Kaya po sabi sa atin, nangyari sa atin, si Bartimeo nakaupo sa tabi ng daan. Sabi sa atin, nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. So, basically, it's just a normal day for Bartimeo. Pero, ano nangyari? Siya si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus, na taga Nazaret, sumigaw siya ng, Jesus, anak ni David, mahabang po kayo sa akin. So, he immediately responded. Narumugsan niya sa si Lord. Ikaw ba kapag narinig mong may gawain doon, punta ka agad? Ikaw ba kapag narinig mong, ay ako, sharing sa word of God sa to, ay sa to na ako. Yan, iyan ka sa to. Sabi sa di, kung narumog mismo ni Bartimeo, siniyakan tulos niya si Lord. So, we must be like that, seeking the Lord, na kahit feel mo ko ikaw sa sinadya ni Lord, feel mo, nilagpasan na ako, miracle mo, pero still nandyan ka pa rin, na tinatawag ang Panginoon, na tumatawag pa rin sa Panginoon. Kahit feel mo lang yan. Kahit yung miracle, nakalagpas na kasi dito si Jesus. Inailangan pa niyang tawagin si Jesus. Pero, sabi sa di ko kung saan siya nangyari, pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik. So, those people na nakaiba mismo ni Jesus, probably, or sa mga nag-aarong naman sa ito, ang mismo nagsabi sa kanya, stop, pundo mo natin. Minsan, ako kanin mo minsan kapatid man mismo, sabi kanin mo na, i-discourage ka katong ginigibo mo. Sobra man ngaya ka, OA, arugan. Pero sabi sa atin, hindi siya tumahimik. Yan, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. So if you are desperate for that healing, desperate for that provision, you must never stop. You must never stop seeking the Lord. You must never stop calling upon the Lord. So sabi sa atin, verse 49, anong nangyari? Nangyaring tumigil si Jesus. At kanyang sinabi, dalhin siya rito. Dalhin ninyo siya rito. So, si Lord, He stopped for this person. The Lord will also stop for you. He can even stop the storm for you. He can even stop what's happening in the surroundings for you. So, the creator of the whole universe stopped for Bartimaeus. Sabi. At tinawag nga nila ang bulag. Sabi ko mga sagto,
lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka, ipinapatawag ka ni Jesus. Sabi nila, you are called, kapatid. Tinawag ka. Sabi dito, inihagis niya ang kanyang balabal. Hagis niya. Lord, I'm here! Parang arrogant to. So, ginibo ni Bartimaeus. Ipinapatawag ka ni Jesus. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Lumapit siya kay Jesus. Hindi si Lord ang lumapit. Siya ang lumapit. Isa lang kita mga reason. Lord, katakol ko kaya projects. Katakol ko kaya mga gigibuhon. Pwede kang reason si Bartimeo. Lord, bakit hindi ikaw ang lumapit? Lord, bakit hindi ikaw ang gumawa ng paraan para muli akong umalat? Lord, bakit hindi ikaw ang gumawa ng himala? So, kung arrogant to sa naging attitude ni Bartimaeus, probably din niya mararanasan na himala. Pero ang inigo ni Bartimaeus, nagtalo niya, bulag at bulag. Bulag. So, si Bartimaeus, lumapit kay Lord ng patalon, inagis yung balabal. Balabal means ang magtusupalat ng daan na iya bulag, kaya kuya karapatan na manglimos. Danad to, naniwala iya. Udana, hinahagis ko na sa dating buhay ko. Ihinahagis ko na sa dating lifestyle ko, sa dating kasalanan na nagbind ka na ko. Di ko na ipipick up ng God. So, di niya dinala kay Jesus sa balabal niya. Naggaling niyang uda sa balabal niya. Naggaling niyang nanunubot, nananampalataya, na si Lord amig bago ka sitwasyon niya. So, inuwaya ni Jesus, sabi sa atin, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Ikaw, you have the opportunity para tanungin sa iyo to ni Lord, anong sasabihin mo sa Lord? Ikaw, Cherry, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanungin ka ni Lord. Dapat isip mo kung naisisimbag mo. Kasi si Bartimaeus, alam niya kung ano yung pinakagusto niya. Alam niya kung ano yung gusto niyang ma-receive sa Lord. So, he is so very firm with it. Sabi sa atin, sumagot ang bulag. Guro, gusto ko pong makakita muli. Ibig sabihin, dati iyang makakita. So, after that, nangyari siya nila. Sabi ni Jesus, makakaalis ka na. Ikaw raw, sabihin ka, galing na, okay na. Makakaalis ka na, magaling ka na, dahil sa iyong pananampalataya. That kind of faith na kaya mong biliwan pag sinabi ni Lord. Hindi nga niya sinabi ni Lord, biniliwan niya sa balabal niya, hindi sinabi ni Lord. Pero biniliwan niya. So, sabi sa atin, magaling ka na. So, all of us may have iba-ibang illnesses. Pero, the Lord healed us already. Kaya, sabi sa atin, makakaalis ka na. Pwede ka nang gawin yung mga pinapagawa ko sa iyo. Sabi sa atin, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Your faith will do something great. Can do something great. Kaya, hold on to your faith. Sabi sa atin, noon day nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Pinagaling niya ni Lord, pero sumunod siya pa rin. Sumunod siya pa rin kay Lord. Pwedeng, after you are healed, pwede kang bumalik sa dating mong buhay. Pero si Bartimaeus, di na siya bumalik sa dating niyang buhay na panlilimos. Mga kapatid, mga anak na tayo ng Diyos, hindi na tayo nang lilimos. Hindi na tayo nang lilimos ng himala kay Lord. Miracle should be our new normal. You shouldn't beg the Lord as if tayo ay mga alipin. Pasabi ni Lord, hindi na tayo mga anak ng alipin. Hindi na tayo mga alipin. Kundi tayo yung mga anak ng malaya. So, exercise your authority. Kung may karapatan, sino mang may karapatan dito sa mundo, ikaw yun. Kasi sabi nga sa Ephesians, mga kapatid, sabi po sa ito, pinailalim na sa paa ni Jesus lahat ng bagay. At susunod na verse na sabi po sa ito, tayo ay kasama sa katawan ni Kristo. Si Kristo ang ginawang ulo at tayo ang iglesia naman ang kanyang katawan. So that means everything na pina-under sa feet ni
Jesus is under man sa pikta. Therefore, ngamin na bagay, you can command. Okay? You can declare. Kapag kalooban ni Lord, you can believe for it. Okay? Kapag kalooban ni Lord, you can believe for it. Kapag promise ni Lord, you can pray for it. Kapag promise ni Lord, you can pray for it. Kapag kalooban ni Lord, you can believe for it. Kalooban ni Lord, if you flow in the same direction that the Spirit flow, you don't have to worry. Mangyayari at mangyayari. Kaya praise God. So, balik kita sa to, waiting upon the Lord. So, si Bartimaeus, he's just there, and he sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Yan. Your answered prayer is not far from you. You just need to call upon the Lord. Call upon the name of the Lord, and be saved. So, your miracle is just near you. You just need to call upon the Lord. So, balik kita sa waiting upon the Lord sa Isaiah chapter 40, verse 31. KJV version. Ibalik mo ko sa but they that wait upon the Lord shall renew their strength. So, nakatuloy ka mag-wait upon the Lord. Yan, when your answered prayer is taking long, when your promised land is taking 40 years, you learn to wait upon the Lord. Alala niyo si Moises? Na dili nakatuloy mag-wait upon the Lord, ang promise kanya ni Lord, dadarawan niya sa to promised land. Pero dahil katong di nakatuloy mag-wait, sabi ni Lord, iningan ba niya? Dapat niya sabihon mo sa turaks. Pero ang niya pinukpok niya sa rocks na sumunayaw ko mga Israelita. Dahil po katuloy na kayo sa promised land. So, maybe there are hindrances na talagang itatasi ka. But when you learn to wait upon the Lord, mangyari po sa mga promises niya. Di ka mag-ibo sa Ismael dahil di nag-aabot si Isaac. Magulati ka kay Isaac at pinyarihon ni Lord at itong pinag-uulat mo ng miracle. Sabi saan, they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. And naalala ko sa mga eagles. Sa mga eagles, sinusuong mismo nila sa storm. Kasi pag sinuong nila sa storm, natatanggal sa mga feathers nila na luma na. And sa to, nangyayari sa renewal. Kaya sabi sa, they shall renew their strength. Nangyayari po sa renewal. Kaya di rin ka makatakot to face your problems, to face the trials. Pag nakakatakot ka, hindi mo po yan mapagtatagumpay mo. Kaya, face it. When you have to go through those moments na only sila na makakatabang ka mo, then go through it. Kapag tinangasan mo yan, kapatid, migbalik at migbalik man sana yan kanimo. You have to go through it. You have to believe in God. Tapos sabi po sa Tagalog version kan, silang mga nagtitiwala sa Panginoon. Sabi, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. If you really believe in God, you will walk on the narrow path. Sa narrow path, uda na balikan. Kapag nagbalik ka, ako ka makakasabat. So may kisuksukan ka. Yan, kaipuhan kang agihan. So pinapaagihan ka na to ni Lord. And kung ano man maudahan ni mo, maudaan ka sa disciples, maudaan ka sa relationships, sa mga kaiba mong mga friends dati, maudaan ka sa sintabo, dahil sa pagsunod mo kay Lord, paglilingkod mo kay Lord, even your health, dahil sa paglingkod mo kay Lord. Isipin ninyo, diri ka nawalan. Let me just remind you, hindi ka po nawalan. Pinalitan lang. Hindi ka nawalan, ito ay pinalitan. Kaya, when you go through the storm, natanggal sa mga feathers mo, pinapalitan niya ni Lord ng mas maganda. Mas maganda ang ngayon
maganda ang plano ni Lord kaysa dun sa nakaraan. So, the Lord is doing great things in our lives. Should never lose hope, never lose trust kay Lord. Sapagkat, ang ginagawa niya, ngunit muling lumalakas at sumisigla. Pinapalakas ka po ng Lord, kapatid. Pinapalakas ka ng Lord kapag pinapadaan ka niya sa mga trials and problem. Alam mo, kapag natuto kang lumakad sa trials and problem, the enemy will be afraid of you. Bakit? Kahit anong mangyari sa'yo, alam nila na hindi ka susuko. Kahit mamatayan ka man ng kamag-anak, alam nila na hindi ka susuko. Kahit dumaan ka sa mga matitinding problema, alam nilang hindi ka susuko. Bakit? Kasi you've gone through, sabi sa ito kanta, been through hell, hallelujah. Sabi sa ito kanta ni Brandon Lake. So, you've been in that difficult path. Dahil ay kakatatakutan ka mga sumunod. Because you've been in those difficult path na dinaanan ko na din. So, you are much stronger than before. At kapag finish mo sa fear mo, you face upon the road. You face the road na kinatatakutan mo. Mga kapatid, susunod mas madali na. Susunod, yes, ako mga new problems and trials. At kaya rin mo na yan, ilulukpak mo sa dati, ay, pagtungan eh. Tinabangan ako ni Lord. Why would He fail now? Sabi sa tukanda, why would He fail now? He won't. Yan, He won't fail. Hindi ka niya fail noon. Ngayon din. And isa pa dyan mga kapatid, they shall mount up with wings as eagles. So, lilipad ka ng mas mataas kaysa sa mga bagyo mo. Kaysa sa mga bagyo ng buhay. So, in those places, sabi ni Benny Hinn, in those higher places, nakaloob na ka sa Holy of Holies. Kung saan di ka abot ka kaaway. Kung saan di ka abot ka mga problema. Kung saan udahan mo makakashake, you are unshakable. Sabi sa tukanda, wind came, rain blew, my house is built on you. Ikaw ba ay nagtayo ng bahay sa batuhan? O yung foundation mo si Jesus? When Jesus is your foundation, doon ka maninindigan. Mangyari na amin. Pero diri ko pinyarihon na tumatalikod ako kayo. So, kapag adto determination mo, that enemy is so afraid of you. Easy niyang tawa, anong gibon niya o da, diri ka sumusuko. You are like Job, na minatili hanggang wakas. Ang siyang mananatiling tapat, di sana sinabing mananatili. Sinabi sa to, ang siyang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Manatili kang tapat. Stay faithful to your calling. Stay faithful to the anointing that the Lord gave you. Stay faithful to the place that where the Lord put you. Stay faithful to your position, even though others are not faithful. You may have the reason na sabihin na sira man ni Lord, very faithful. But hindi ka nilagay ng mga taong yun. Si Lord ang naglagay sa'yo. When you stay faithful in your calling, the Lord will reward you. After the trial, even while you are facing the trial, the Lord will reward you. The Lord will give you blessings na even you can even comprehend and even understand. The Lord will bless you with so much blessings. So in those places, alam mo ba kung saang place ka hindi kayang i-reach ng kaaway? Those places, the high places, where? In your secret place. Sa secret place mo, hindi ka kayang i-reach ng kaaway. When you come back to God after your tiring day, when you wait upon the Lord after your tiring day, muli kang lalakas. And you will be productive again. Magigibo mo sa dapat mong gibuhon. Kaya sabi nga ni po sa mga kapatid, they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. Bakit nauna yung run? Sabi dyan, and they shall walk and not be faint. Sabi ni Berin, alam nyo nga kung bakit nauna yung run? Kasi
Kasi, sometimes, we need to keep up with the Lord. Alam niyo po ba na yung flesh, nag-build up every pagkising natin? So, walang sinasabing tira-tirang anointing kahapon. Tira-tirang, usapon. Nagre-reset ka, every morning reset. Because, sabi ni Lord, His mercies are new every morning. So, every morning, you have to build up again. Build up again the fire. So, sabi sa atin, run muna. Bakit run muna? Kasi kahit paano mag-keep up kay Lord, mag-run muna ka. And kapag nag-run na ka, sabi saan, you shall run and not be weary, and walk but not be faint. Kapag nakip up na ka kay Lord, Lord, sabi na ako, Lord, you will walk in the Spirit. Walk in the Spirit. For those who nag-walk in the Spirit are sons of God. When you reach the level of sonship, grabe. Grabe ang papangyarihin at ipararanas sa inyo. So, saan rawad to? Naalala ko sa Galatians chapter 6. Chapter 6 rawad to, pwedeng pabayad ko yan kay amag to, tama sa pagkakaalala ko po. Pwede pong pabayad. So, tungkol baga sa kasi nandito mga kapatid. So, tungkol sa sons of God. Kung isipon ninyo, kung dire, sabi saan, mga kapatid, kung may isa sa inyo buko, hindi ko na matulaan. So, ang to, ang mga sons of God, nararanasan nila sa mga para kanila. Isa ninyo, kaya minsan dirita na kukuko sa para ka na to. Sabi mo, Lord, tagapagmana kami ka mga pangako. Pangako mo kay Abraham. Katawag ko pangako ni Lord kay Abraham, I will bless you. I will make you a great nation and you will be a blessing. So, ano ka sa mga pangako? Lord, hindi ko ba naranasan, Lord? So, sabi mga pangako kay Abraham. Pero sabi kaya sa to, kapag led by the Spirit ka, you are sons of God. So, si Sai, sabi sa to, ang mga nakakakukungaya ka pangako, ang mga nakakakukamana is sa mga grown up, mga sons bukong sa children. So, si Auntie Marisa, nguwan, kapag igin pa po, ipamamana mo ng atubong baloy ninyo. Igin pa ngayon, so igin mo, ipamana mo na raw. Nire mo pa po ipigkatiwala, di ba? Naroon nga si Lord. When you start to mature in Christ, sa tungo po mararanasan sumana. Sa mga pangako niya. Kaya huwag ka magtaka. Maybe, the Lord is still doing some things kung hindi mo pa nararanasan yung fullness. Pero unti-unting binibigay na yun ni Lord. Unti-unting binibigay na sa atin. Di ba, kapag nga nagduduan, unti-unti, tinatawan mo sa kuwa, sa authority, tinatawag mo sa independence. So, ganun po si Lord. As we mature in Christ, praise God, ipaparanas niya sa mga miracles. Kaya, nagtataka ka din, nagtataka niya kung kaya di nila nararanasan sa healings, diba? Because they are not mature. So, we must mature in Christ. So, sa ito kita balik kita sa ito Isaiah 40:31. Sabi, but they shall wait upon the Lord. They shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. So kahit tuloy-tuloy kang nagsuserve kay Lord, hindi ka napapagod. Kahit tuloy-tuloy kang may mga gawain, tuloy-tuloy din yung problema. Tuloy-tuloy yung mga challenges. Mga kapatid, hindi mag-wait sa'yo ang mundo. Hindi maghihintay sa'yo ang oras ng mundo. At hindi rin titigil ang mga trials and problems. So, what you must do? You must stop. Stop ka muna kaunti. Mag-wait ka muna kay Lord. Have a time with the Lord na tahimik. Sabi nga ninyo, sabi ko, usad na lalaki,
If I could make a man quiet for just 5 minutes and make him think about his eternity, I can save that man. Kapag arrogant to, sige buhon, arrogant na power ka para nakinig. At pag we wait upon the Lord. So when we learn to do that, mga kapatid, praise God! Pangmahabang labanan ni ka, pangmalakas ng labanan ni ka. Why? Because you wait upon the Lord. You rest in His presence. Yan. Praise God. So, ang nasa napad to ang mensahe ni Lord. I hope everyone na-learn naman. So, pinapasabi ka ninyo. Okay? So, tayo po tayo lahat. So, let us be quiet muna. Kuya, pa-off muna. And let us let the Lord speak to us. Because He is speaking right now and we just have to be quiet. Okay? Patahimikin mo yung mind na gusto nang umalis. Mga bat. Naramdaman mo ba yung flesh mong sumisigaw na gusto nang kumawala sa silence? But in silence, the Lord speaks to us. In silence, we hear the voice of the Lord.
in silence, you learn that the presence of God is very important. Lord, here we are. We are waiting upon you. Lead us. Lead us, Lord. And we decide, Lord, na kami magpapatuloy hanggang bukas. We have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Precious Holy Spirit, touch our heart. Make our minds still. As you said in your word, be still and know that I am God. We know you in the stillness. Calm the storm inside, Lord. And let us experience, Lord, your power in our lives. Starting today, we would rest in your presence. We would wait upon you. Because in you, there is strength. In you, there is power. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Holy Spirit. Let's thank the Lord po mga kapatid. Lord, thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Thank you because you are faithful upon our lives, Lord. Thank you dahil pinapalakas mo kami, Panginoon. We've been through trials and problems. But tinawid mo kami, Panginoon. And thank you because in the middle of the storm, we would be still because we know that you are powerful. We know that you are God. You are Almighty. Kaya thank you, Panginoon. Tuloy ka namin papasalamat sa mga pangyayari ng pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. This is our love. So, let's see. Yan, so dahil po first Sunday of the month, magkakaroon po tayo ng communion na pangungunahan po. So sige po, pangungunahan po tayo ni Sister Donna May Quarteles. Ayan, mga kapatid. Tayo po tayo. Prepare na po ba? Yan, distribute na lang. Ayan, sige. Pray mo na pala. Okay po, hindi ko man-isip. Sige, let us pray. Lord, thank you, Lord, for this substance, Panginoon. Ito po ay paalala, Panginoon, na pinapaalalahanan po kami, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. I pray that everyone be blessed, Panginoon. So, ito po yung ginagawa natin sa pag-alala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo.
ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot na tinapay. Nagpasalamat at pinagpila-pila sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. So itaas po natin. Itaas po natin. Let us pray. Lord, salamat po sa katawan mo, Panginoon. Na ito man po ay nagkalasog-lasog, Panginoon. Ito man po ay puno ng mga pasa, Panginoon. Ito po ang nagligtas sa amin, Panginoon. Sapagkat sabi mo, Panginoon, ang sinumang hindi kumain ito ay hindi, Panginoon, kabahagi sa inyong katawan. Kaya we take this, Lord, para, Panginoon, alalahanin ang ginawa mo sa krus. And, Lord, thank you for your sacrifices, Jesus. Sa ginawa mo para sa amin, na ikaw ay nasugatan, ikaw ay namatay, para kami lumaligtas. Kainin po natin. Matapos maghapunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinuman ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Itaas po natin ang ating mga kopa. Lord, inaalala po namin na ang dugo mo ay bumuhos, Panginoon, para bayaran lahat ng aming mga kasalanan. Nang sa ganun kami makalapit sa Diyos Ama. And thank you for that blood of Jesus spilled to cover us, to cover our sin, to cleanse us. Thank you, Lord, because you made us the righteousness of Christ. Inuman po natin bilang pag-alala, Panginoon. Yan, binabalik mo na po sa ating MC ng mic. Yan, so sige po, let's all be reminded of our following announcement. Ayan, so biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol announcement. Mentoring and closeout every Monday, 6 to 9 p.m. exclusive for all official church members. Yan, so preview. May preview na ba tayo mamaya? Balik na ba? Yan, so week 4, week 5 po ulit continuation. Week 6. Okay, so yung mga delegates po natin, yan. Let's all be, i-remind po natin sila para mamaya ulit sa ating preview. 1 p.m. same time po. Then, yan, so our fellowship, Young Conquerors Fellowship every Thursday, 6 to 7 p.m. Open for all youth and young at heart, and Young Professionals Fellowship every Wednesday, 7 p.m. Open for all third and fourth year college students, graduates, and couples who wants to be truly rich and free. Our Sunday worship celebration, 7 to 9 a.m., 10 a.m. to 12 noon. Yan. Okay. So, yan. So, balik po tayo ng 6 to 8 p.m. and come and be blessed. Yan. So, trainings, School of Leaders 1, School of Leaders 2, and School of Leaders 3. Leaders, yan. Beware na lang po ng mga schedule natin for our trainings. Yan, so our personal offerings for our church lot and building and other ministerial support, you can send it to the following accounts. Account name, Artem Landong. Video Network account number 0470-3000-3540. Video Kabayan Savings account 0087-8009-3324. And GCash number 0950-160 and 5452. Yan, so our actual church building and lot fund is 119,356.5
96. Yan. So don't forget to like and share our Facebook pages. And don't forget to subscribe also our YouTube channel para po maging updated tayo sa mga videos natin na ina-upload po. Yan. And next po, and if you want to revive and restore, yan, you are welcome po to attend our Bible night every Friday, 6:30 to 9 p.m. Pero I believe po, every Saturday na po siya, ngayon pong December, yan, 3 p.m. to 6 p.m. Yan, so Revival on Air, Monday to Friday, 7:30 a.m. to 8:30 a.m. Tinig ng kanyang pagbabalik, Monday to Friday, 6:30 a.m. to 7:30 and 10 p.m. to 11 p.m. under Greg Durante Ministry. So yan, God bless and great day to live. Muli pinabalik ko po. Yan, so magkakaroon din po pala tayo ng special offering. Yan, para po, yan, sa ating mga outreaches, yung mga ginagamit po ni Lord, yan, sa pagmimission po, yan, sa iba't ibang city, yan, at sa Iriga, sa JKK, and then po sa Pulangi, sa Legazpi, and then sa Tabaco po. Yan, so, pangungunahan po yan ni Sister Sofia Tabaco. Sige mga kapatid, let's show our support to sa mga kapatid natin. Isita na po ang mga kapatid. And sige po, tayo po tayong lahat para ipag-pray po natin yung mga special offerings natin. Let's pray, Lord. Salamat po, Panginoon, sa oras na to. At salamat, Lord God, sa church mo, Panginoon, na pinapalawak at pinapadami mo pa, Panginoon. Pinapatatag mo pa lalo, Panginoon. Thank you, Lord God, for this offerings, Panginoon, na magiging nga po, Lord God, na support sa mga kapatiran, Panginoon, na nag-outreach. I pray, Lord God, for everyone to be blessed, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. And padagos, Lord God, na kung paano, Lord God, na ina-extend anang tabang nara, padagos mo man po, Lord God, extend anang mapagpala mong kamay sa buhay ka lang pangusad, Panginoon. Maraming salamat po, this we pray in Jesus' name. Amen. At hindi na po tayo nakatayo para po tanggapin ang benediction na nagmumula sa Panginoon. Yan, itaas po natin ang ating mga bisig na sumasalo ng pagpapala ng Panginoon. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salain lahi magpakailanman. Ika'y patuloy na punuin ng Panginoon ng pasensya. At pagpalain ang iyong kamay. Nang sa buong week ikaw ay maging productive. At punuin ang iyong isipan ng kanyang salita. At punuin ka ng pag-ibig ng Panginoon nang sa ganon, ikaw ay magamit para ang iba ay maging puspos din ng pag-ibig at kabanalan na nagbumula sa Panginoon. At gawin kang ilaw at asin sa lahat ng mga puntahan mo sa buong linggo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.